Pag-usapan pa natin ang lagay ni Xavier Ashwell kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ano raw ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng cerebral palsy ang mga bata? Pops, yung cerebral palsy, kadalasan talaga ay dulot yan ng pagkakaroon ng damage sa parte ng utak na responsable doon sa ating kilos, galaw at postura. So ito ay cause ng posibleng dahil sa birth defects, prenatal complications, at habang nasa sinapupunan pa nga yung bata. Sa case ng ating pasyente ngayon, nahirapan daw si Mary Kay, yung nanay ng bata, na manganak. So normal delivery siya, tas natagalan daw yung paglabas ng bata, kaya nagkaroon ng kakulangan sa oxygen supply doon sa utak ng bata. So isa din yun, Pops Jay, sa posibleng mag-cause ng damage sa utak. Para magkaroon ka ng CP, ano? Yes. Ano naman daw ang rason bakit nagkaroon pa ng dalawang iba pang sakit si Xavier? Itong focal epilepsy at seizure disorder. Pops, yung epilepsy kasi talagang associated yan with cerebral palsy talaga, yung CP. Sabi nga sa mga ilang pag-aaral, 30 to 50% ng mga batang may cerebral palsy o CP ay meron din talagang epilepsy o nakakaranas din ng seizure. Seizure, oo. Yes. Araw-araw kung magka-seizure ang bata, ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang kapag nangyayari ito? Pops, dapat kalmado lang. Ayun nga daw, nasanay na sila doon dahil araw-araw na nakakaranas nga si Xavier ng ganitong pangyayari. So, ang ginagawa nila, dapat kalmado lang. Tatanggalin yung mga gamit sa paligid na nakakakos ng danger sa bata. And then, itatagilid lang nila. Tapos, hahayaan lang nila na matapos. So, hindi nila pipigilan, hindi nila kukontrolin. Hahayaan nila matapos yung seizure ng bata. Nakakapanik kasi minsan yan, ano? Kaya kailangan sanay. Yeda, ano ang posibleng epekto kay Xavier kung magpapatuloy ang kanyang seizure? Wala bang tinitake o pwedeng ipainom sa bata kung sakali? Pops, yung cerebral palsy kasi wala pa talagang gamot para sa utak, sa problema sa utak. Pero yung seizure, kaya siyang kontrolin sa pamamagitan nga ng ilang mga gamot. Ayan. Pero syempre, ito namang seizure kasi hindi siya napipigilan. So most of the time, bigla-biglaan na lang itong lumalabas. So kailangan, Pops, syempre, tuloy-tuloy na gamutan na check up dun sa bata para ma-monitor yung kanyang sitwasyon at maturuan sila. May mga na-interview ko dati, Yeda, no? Ang pinapatake dun sa bata, yung tinatawag na medical cannabis. May mga ganon talaga. May mga ganon, no? Para kumalma yung mga nerves. Pero syempre, hindi pa naman batas yung Dito yung sa Pinas. medical marijuana. So, yan yung sinusulong ibang mga grupo. Sa kondisyon ngayon ni Xavier, ano ang nakikitang paraan para bumuti ang kanyang lagay? Pops, kaya kailangan dito sa bata, tuloy-tuloy talaga na monitoring, talagang masusing pag-check up talaga sa kanya, pagsuri ng mga espesyalista. Kasi ang CP kasi, Pops, connected yan sa maraming bagay, mga neurological disorders, di ba? Epilepsy. So doon nga sa bata, dahil nga nakakaranas siya araw-araw ng seizures, posibleng naapektuhan daw yung kanyang paningin. Kaya posible na sabi nga ng doktor, hindi nakakakita yung mga bata, kinakailangan pa nila ng mga visual test, hearing test, at ayun nga, Pops, siyempre dahil sa kanyang kondisyon na nakahiga lang yung bata, bedridden, kinakailangan din ng mga physical therapy. Hindi naman biro yung gastusin dyan. Yung iba kasi malakas din kung mag-seizure, no? Parang Sobra. Talagang buong katawan nanginginig, ano? Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.